Biruin mo, abogado yan ha, pero umayon siya na pwedeng labagin ang batas kung kinakailangan. There's a Latin word that says, Vox Populi, Wow, Latin Vox ha. Dei. Nag-Alatin ka pa, alad din naman. Nagpaliwanag ka pa, sablay na naman. Sinasabi nga sa Biblia na sumunod tayo sa batas. So eto, mapapabiblia tuloy tayo dito eh. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague, we are lawmakers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan, oo. At sa video na ito, pag-uusapan ulit natin ang maiinit na balita na meron dito sa ating bansa. Dahil ngayon nga, mga kababayan, Erwin Tulfo, inuulan ngayon ng batikos dahil sa bida-bida niyang statement na di umano'y po pwedeng labagin ang batas. At ilang personalidad ang nagpahayag ng pagkadismaya sa tinuran ng isang senador na tagagawa pa man din ng batas. Ano ba itong dalawang tulpo na ito, mga kababayan dyan sa Senado? Habang tumatagal, palala ng palala at ginagawang istasyon na radyo ang Senado. Kaya naman, ang ilan sa ating mga kababayan ay pinagtatawanan sila dahil imbes na makatulong, lalo pang nakakadagdag ng kalituhan. Sabi nga ni Atty. Guanzon, mga kababayan, kung dati meron lang tayong 4 na bender sa mundo. Earthbender, airbender, firebender, waterbender, ngayon, 5 na. Meron na po tayong low bender. Alam mo, ito sa akin lang ha, sa tingin ko lang, mas maayos pa yung Ben Tulfo kaysa sa mga kapatid niyang ito. Ha? Pag-usapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe. At salamat nga pala doon sa mga nagsishare ng ating video dyan sa Facebook at dyan sa YouTube. Nakikita po natin yan. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment sa ating mga video. At ito, mga kababayan, umpisa na po natin ang talakayan. Dahil maliban po sa boxing ni Sir Jack at ni Ayon Perez na nagkakahamunan sa social media, trending ngayon, abay, trending din po itong statement ni Mr. Erwin Tulfo kung saan sinabi niya na pwede baliin or i-bend ang batas. At ito, mga kababayan, kung si S.O.J. Rimulya gusto niyang palitan ang batas na sinermonan. Nakita naman natin na nilecturan ni Senator Marcoleta kahapon. Ito namang si Erwin Tulfo, gusto niyang labagin ang batas para magpasikat or mapasaya ang mga tao. So, tahi-tahiin po natin ito kung tama ba siya or may tama siya. Dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Tingnan mo wala yung reaction ni Atty. Kimbo, yun po ang nagpahiya kay Erwin Tulfo. Dahil sa reaction na yon, mga kababayan, na hindi maipinta yung mukha niya, alam mo na may mali talaga doon sa sinabi ni Erwin Tulfo. Ang angas pa naman ang pagkakasabi niya in character na akala mo nasa pelikula. May pasigaw-sigaw pa, may pa-English-English pa. So ayan, hanggang ngayon, mga kababayan, pinagpipiestahan po itong statement na ito sa social media at kung ano-anong memes na nga ang lumalabas na ginagawa ng taong bayan. Ano sabi niya? In order to please the people, you need to bend the law. So, ibig sabihin, para mapasaya mo ang tao, labagin mo ang batas. Ha? Mapasaya yung tao o mapasaya yung boss nyo? Di ba? At eto maganda, umuo rin si Rimulya. Kasi nga magkakakampi sila, no choice. Kailangan umayon siya sa sinasabi ng kakampi niya. Biruin mo, abogado yan pero umayon siya na pwedeng labagin ang batas kung kinakailangan. Considering na abogado siya. Alam mo, eto lang
nagbida-bida si Erwin Tulfo dahil gusto niya ipagtanggol si SOJ Remulla na alam naman natin nakahapon talagang binembang siya ni Senator Marcoleta, no? Kaso imbis nakabiliban siya ng tao, napagtawanan lang siya at napatunayan na wala talaga siyang alam sa batas kung paano gumagana ang batas sa Pilipinas. At alam din po ni SOJ Remulla na pinagtatanggol siya ni Erwin Tulfo, kaya ayun, umuo na lang din siya. So yan ba yung ginagawa nyo ngayon para mais na katuparan yung mga plano ninyo, yung labagin yung batas? Sa bagay, lahat naman po ng ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, puro paglabag sa batas Halimbawa, yung pagkidnap kay PRRD, yung pagkubkob sa kay OJC kahit wala namang search warrant, walang warrant of arrest na naka-address dun sa Davao, nilusob nila yung Davao. Lahat yun labag sa batas pero okay lang sa kanila kasi nga sa pagkakaintindi po nila, okay lang na labagin ang batas. 'Di ba? Kasi sabi ni Erwin Tulfo, minsan kailangan natin labagin ang batas 'di ba? Lalabagin mo yung batas. Kaya no wonder na kahit labag sa batas, pwede mo baliktarin. At yung mali, gawin mong tama para umayon sa batas. Ha? At ito nagpaliwanag pa. Paliwanag pa siya. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi. Wow, Latin Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Nag-Alatin ka pa, ala din naman. Nagpaliwanag ka pa, sablay na naman. Lalo mo lang nilulubog yung sarili mo, sir, sa pagiging defensive mo. Di ba? Alam mo, humingi ka na lang paumanin, pasensya na, nagkamali ako Di ba? O pwede mo na sabihin yun. Ang problema kasi mataas din ang pride nito tulad ng kapatid niya si Rapi Tulfo. Di ba? Yung feeling nila, hindi sila nagkakamali kung ano paniniwala niya, lalo-lalo na si Rapi Tulfo, yun ang tama. Hindi ka na pwede umapila. Kasi sisigawan ka, lalo sa programa, di ba? Kahit mga pulis dyan, mga pulis na mga general, kahit sino, pinagmumura niya pagka hindi na nagugustuhan yung sinasabi at paliwanag. So, hindi po talaga sila marunong tumanggap ng pagkakamali, di ba? So may palatin pa, sablay naman yung paliwanag mo, sir, di ba? Naniniwala ako sa paniniwala na yan, na the voice of the people is the voice of God. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yung paniniwala na yan ay pwede mo ihambing, di ba? Ang paniniwala na yan ay magiging tama lang kung naaayon sa alituntunin at nasusunod ang tamang proseso ng paniniwala na yan. Kung ikaw ay nagpapasailalim sa iniuutos ng batas, pwede mo i-konekta yung paniniwala na yan. Now, kung ang sinisigaw ng tao ay hindi naaayon sa batas, hindi mo po pwede ipasok ang paniniwala na yan. Di ba? Kasi sa Biblia mismo, sinasabi na sumunod tayo sa batas. At baka nakalimutan mo, sir, na mayroon din po tayong sinusunod na mantra na no one is above the law. Di ba? So wala pong mas mataas sa batas ng Pilipinas, sa batas ng Diyos, sa batas ng tao. Wala pong mataas dyan. Kahit presidente, kahit ikaw, wala kang dyan. Mas mataas sa iyo ang batas. Dapat sumusunod ka sa batas. Tapos kaya babaliin mo ang batas. Sinasabi nga sa Biblia na sumunod tayo sa batas. Eto, mapapabiblia tuloy tayo dito Ako hindi naman ako palabasan ng Biblia. Pero talagang alam ko na sinabi sa Biblia na tayo ay dapat sumunod sa batas. Basahin natin. Genesis 1:6, Unang Korinto 14:33, Roma 12:8. Okay? Sabi dito, dapat tayo magpasakop sa gobyerno sa lahat ng bagay, magbayad ng buwis, sumunod sa mga alituntunin at mga batas at gumalang sa mga namumuno. Kung hindi natin ito gagawin, tayo ay nagpapakita ng kawalang galang sa Diyos dahil siya ang nagtatag ng lahat ng pamahalang umiiral sa lupa. Nang isulat ni Apostol Pablo ang kanyang aklat sa mga taga-Roma, ang Roma ay nasa ilalim ng pamamahala ni Emperador Nero, ang isa sa pinakamalupit na emperador ng Roma. Ngunit kinikilala pa rin ni Pablo na ang gobyerno ng Roma ay may kapamahalaan sa kanya. Sa kabila nito, tayo pa kaya ang hindi kumilala sa ating pamahalaan? Yan po ang nakasulat sa Biblia. Malinaw po, sinasabi, sumunod tayo sa batas ng lupa. Now, kung di mo sinusunod ang batas ng lupa, hindi mo pwede i-apply yung Vox Populi, Vox Dei mo, sir. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung nangyaring rally noong September 21 na ginamit ding halimbawa ni Erwin Tulfo kung bakit niya nasabi yon.
Oo. Hindi lahat ng boses ng tao na andon ay boses ng Diyos. Di ba? Hindi lahat ng boses ng tao na andon na sumisigaw ay boses ng Diyos. Halimbawa, yung mga nagmumura, nagbabad finger, sa tingin nyo, boses ng Diyos yon? Hindi po. Yung mga nanggugulo, na sumisigaw sila ng ganito, ganyan, sinisira yung mga establishmento, hindi yun boses ng Diyos. Di ba? Oh. So now, kaya nga mayroong mga inaresto dahil lumabag sila sa batas. Yun po ay nangangahulugan lamang na pag lumabag ka sa batas, may kasalanan ka, tapos ngayon babaliin mo yung batas, eh di nagkasala ka kung babaliin mo yung batas. Di ba? Kaya nga ito, pink lawan. Na? Yung pink lawan, nililihis nila yung batas dahil hindi naaayon sa kanilang interes ang magiging resulta ng batas na dapat sinusunod natin dito sa Pilipinas. Ayaw nilang maging presidente si VP Sara. So, do you think masasabi natin na yung boses nila ay voice of God? Di ba? Kung ang gusto nilang mangyari hindi naaayon sa batas, ang tawag doon self-interest tuloy. Ang tawag doon self-interest. Hindi po yun voice of the people. Di ba? Hindi po yun voice of the people. Kasi nga, ang nakasulat, ano ba nakalagay sa batas tungkol sa succession ng pamumuno sa bansa? Di ba, ang nakasulat sa batas na ang papalit kung sakaling mawala ang presidente ay ang vice-presidente. Okay. So now, ayaw nilang sumigaw na bumaba si Marcos Jr. na alam naman nila na may kasalanan din dahil ang papalit ay si VP Sara Duterte. Pero ano nakasulat sa batas? Na ang papalit bilang presidente ay ang vice-presidente. So do you think that's a voice of the people? And do you think that's a voice of God? Na ang gusto nilang mangyari ay hindi naaayon sa batas? Ako, alam mo, sa tingin ko, mas may alam pa si Senator Robin Padilla kaysa dito sa mga Tulfo. O eto, pakinggan po natin ang paliwanag ni Senator Robin Padilla. Go. Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Nasabi po kanina sa Biblia na tayo po ay inuutusan na magbayad ng tax. So may mga sumisigaw na Pilipino ngayon na wag na tayo magbayad ng tax kasi ninanakaw lang naman ng mga politiko. Do you think tama yung ginagawa nila? Mali yun dahil iniuutos nga ng Biblia iniuutos nga ng Diyos na magbayad tayo ng tax So do you think that's the voice of the people and the voice of God? No, it's not. Because you're not following the law. 'Di ba? Hindi mo sinusunod ang batas, so hindi yan magiging voice of the people. 'Di ba? Yan ang problema kasi. Yan ang problema sa sinusunod nyo yung mga amo ninyo na ayaw sumunod sa batas. 'Di ba? Kasi kami, halimbawa, yung nangyari diyan sa Mindiola, maraming sumisigaw na tao. Do you think that's the voice of God? No, it's not because they are bending the law. They're bending the law na tulad ng gusto mangyari ni Erwin Tulfo. Nilalabag nila yung batas. Kaya nga kami, ayaw naman talaga natin ng gulo. Kinukundi na natin yung mga kaguluhan dyan sa Mindiola, di ba? Dahil sumusunod tayo sa pamantayan ng sinusuportahan natin na walang iba si Pangulong Duterte. Dahil nung nakaupo si Pangulong Duterte, ang ginagawa niyang pamantayan sa paninilbihan ay ang batas ng Pilipinas. Di ba? So, ibig sabihin, tama ang ginagawa niya. Nakapagbigay siya ng kapayapaan, katahimikan sa taong bayan. I think that's a voice of God na ginagawa nilang mali ngayon. Ang sinasabi nila na si President Duterte daw ay mamamatay tao. Pero, kung tanungin mo yung mga matitinong tao, mga matitinong Pilipino, yun ang nagustuhan nila sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Yung nakapaglakad sila ng matahimik, maayos, at nakakahuwi ng madaling araw na hindi nangangamba. 'Di ba? Yun ang nagustuhan. Pero ang ginagawa nila ngayon, ginagawa nilang mali yung ginawa ni President Duterte na yon. No? So now, ewan ko ba, 'di ba? So parang mas matalino pa itong si Senator Padilla kaysa sa iba ng mga senador natin. Dahil sa nangyayaring ito, ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan.
Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, Yan. may batas tayong dapat sundin. Na-lecture ka rin Paano kung tuloy. isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Oh, di ba? So, na-lecturean ka rin tuloy. Oh, hindi mo pwede na galit ang tao, magpapasikat ka para mapasaya mo yung tao, babaliin mo yung batas? No. Ha? Mali po yun, mga kababayan. Oh. So, alam mo, magpapasikat ka, babaliin mo yung batas. That's not good. Ha? That's not good. So, alam mo, kahit pinagtawanan natin si Kim Chiu dati, ha? Dahil doon sa batas-batas, pinagtawanan natin si Kim Chiu, di ba? Pero sa puntong ito, napag-isip-isip ko na mas maayos pa si Kim Chiu kaysa kay Erwin Tulfo. Kasi si Kim Chiu, kahit balabalanggado yung pagpapaliwanag niya sa batas, andun pa rin yung kagustuhan niya na sumunod sa batas. Ito wala eh. Talagang babaliin ang batas. Ha? At yung mga paliwanag pa niya, mga kababayan, imbis na, sorry nila sa inyo ha, I was just carried away sa aking emosyon. Parang wala eh. Nagiging defensive pa rin talaga siya. Ito ha, nagpaliwanag, nagpa-interview pa siya eh. But then what do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he has a point here that it is not required under the law to So dito mga kababayan, kanina sinabi ko na gusto niyang ipagtanggol si SOJ Rimulya. So totoo yung sinasabi natin na ipinagtatanggol niya si Rimulya kasi sasabihin niya apply for state witness. Sinabi ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts. Tama naman yung Ms. Karen, I don't disagree with that, what Senator Marcoleta said, di ba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, pwedeng pakiusapan natin na parang kung sincere ka doon sa pagtitistigo, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun ang dinasigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, parang the Secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Kasi Ms. Karen, kung titignan mo, let's look at this, Tama naman. Tama yung sinasabi niya, no? Tama na isoli yung pera. Pero hindi nga nakasulat sa batas, ha? Hindi nga yung restituto. Utangin na si restituto no? Walang kaya ka restituto kung bakit lumabas-labas ka pa eh. Ang restitution kasi, mga kababayan. So, hindi po nagsasabi ang batas na kailangan na isoli mo. So, kailangan isoli nila. Pero doon sa pag-a-apply ng Witness Protection Program, hindi mo kinakailangan na isoli muna. Although darating sa punto na ganun, after ng application, na pwede mag-decide ang korte o kung sino man na bawiin yung mga nanakaw na yaman. Willing naman eh. Willing naman, di ba? Willing naman. Kasi si Diskay, sinoli na yung mga luxury cars nila. Ilan yun? 12. Isinoli na. Di ba? Si Bryce Hernandez, ganun din. Isinoli yung GMC. Si Alcantara, magsusoli at si Bryce Hernandez nangako na yung mga kinita niya ay susoli. So, that's how it is. Hindi mo pwedeng obligahin na nag-apply ako ng Witness Protection Program. Ibalik mo muna yung pera. Di ba? Parang sinasabi mo doon na bago kita tulungan, bayaran mo muna ako. Di ba? So, panggugulang po yung ang tawag doon. Pwede rin gamitin na panggigipit. Tuloy. Magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, titistigo ka Hindi ka na kasama sa prosecution. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil with state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Rimulya is coming from. Mahina rin talaga to no? Hindi nga, after nga ng pag-application, pwede mo sila singilin. Wala namang sinasabi si Marcoleta na pabayaan na lang Pabayaan na lang na nasa kanila yung ninakaw nila. Wala namang sinabing ganun.
Di ba? Ako na gawing statement is ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And that was my point yesterday, Miss Karen. Sabi ko na isang tabi muna natin batas. Siguro it was taken out of context. Yes, but then let me read that to the public. Isang tabi yung batas. Dapat mambabatas ka, sir. Lahat ng ginagawa mo dapat naaayon sa batas. Tapos sasabihin mo, isang tabi mo yung batas? What the heck is that? Tagagawa kayo ng batas, di ba? Tagapagbalangkas kayo ng batas. Tapos sasabihin mo, isang tabi muna natin. Para ano pat gumagawa ng batas kung isasantabi mo lang? Di ba? Right now, because your statement was lauded on social media. Yan na nga. And I quote, you said, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague, we are lawmakers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? So, ang ibig sabihin niya, parang nakalimutan niya yung salita, yung kasabihan or mantra na no one is above the law. Di ba? Kahit ikaw, ako, lahat tayo, pati presidente is not above the law. Hindi po pwede. Kailangan lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay naaayon sa saligang batas. I did not say we have to break the law, Miss Karen. Literal, I mean, You said you have to bend the law. the law. Ibig sabihin, it's as simple as it is. In every rule, there's an exception. In every rule daw, there's an exception. Rule is not a law. Ang rule, pwede ka mag-exempt sa rule, pero sa batas, hindi mo pwede i-exempt kahit sino. Ignorance of the law excuses no one. 'Di ba? Rules and law is a different thing, 'di ba? Yan. That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement authorities, to even officials of the court of law. Parang gusto niya sabihin, na kayo na nagpapatupad ng batas, court of law. Oo, i-bend nyo yung batas. Oo, kung kinakailangan, i-bend nyo yung batas. Parang inuutusan pa niya yung mga abogado, yung korte, na baliin ang batas. Walang iya. Grabe. I'm not addressing it to the public, to every individual na we have to bend the law. Yes, oo. Law applied to everyone. Everyone needs to follow the law. Kahit enforcer ka, kahit lawmaker ka, kahit taga-korte ka, you need to follow the law. Mali na naman, sir. So, hindi daw niya sinasabihan, hindi daw niya ina-address ang taong bayan, yung mga Pilipino. Ang ina-address niya dito, yung mga mambabatas, yung mga tapagpatupad ng batas, that's also a Filipino. They are also under the law of the Philippines. Violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law kasi, Ms. Karen, even if... So, ibig sabihin, pag ikaw ay otoridad, pwede mong baliin ang batas. Ganun ba yon? So, no wonder kung ganyan ang thinking nyo, kaya ganito inaabot ng bansa natin. Dahil kayo pala na mga otoridad, pwede nyo baliin ang batas, pero yung mga ordinaryong Pilipino, hindi pwede. Diba? Kasi sa totoo lang, ganun ang nangyayari. Ang batas ay para sa mayaman lang. Ang batas ay ina-apply lamang sa mahihirap. Pero yung mga mayayaman, okay lang. Baliin natin ang batas. Oo. Ganun ba ang ibig sabihin, sir? If you look at Google, the definition of bending the law is to execute the law with leniency or flexibility, provided it is for humanitarian reason. What are these humanitarian reason? Sige. Overspeeding sa highway. Pag hinuli ka ng traffic enforcer, ng highway patrol, why are you overspeeding? Pumutok na po, paano bigyan ng misis ko, kailangan ko pong dalhin sa hospital, kailangan ko umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead. Hindi mo po pwede. Eto. Ignorance of the law excuses no one. Dapat, kapag lumabag ka sa batas, no matter the situation is, that's fine. 'Di ba? Kasi kung manganganak yung asawa mo, syempre nasa ambulansya yan. And ambulance, nakasulat sa batas na ang ambulansya ay pinapayagan na mag-overspeed kasi emergency. Pero kapag ikaw ay naka-private car, at kahit sa anong sitwasyon, mali ka pa rin pagka lumabag ka sa batas. 'Di ba? Pwede kang tikitan, pwedeng hindi. But
the fact na ikaw ay lumabag sa alituntunin ng batas, pwede kang tikitan. Dahil nag-overspeed ka eh. Yung sinasakyan mo, yung sasakyan mong dala-dala, ay covered yan ng batas ng Pilipinas. Hindi yan naka-ambulansya. So ikaw, mga anak asawa mo, syempre tatawag ka ambulansya. 'Di ba? Oh. So, napakakonti ng sirkumstansya na manganganak ka, tapos isasakay mo sa private vehicle mo. Pwedeng ganon, no? Pwedeng ganon, pero most of the time, ambulansya. Kasi hindi naman agad puputok ang panubigan eh. Di ba? It will take time. It will take a few hours para pumutok yan. May asawa din ako. Oo. Nanganak din ang asawa ko. Oo. Tapos meron pa, sir, oo, kaya ang bilis ko kasi ihing-ihi na ako. Oo. Hindi mo pwedeng irason yan sa traffic enforcer na ihing-ihi ka. O ihing-ihi ka pala, bakit hindi ka uminto? Ihing-ihi ka, napinilisan mo pa. 'Di ba? Sa expressway, ang dami diyang ihian kahit saan merong mga ihian. 'Di ba? Kasi pag naiihi ka, hindi naman automatic na ihing-ihi ka na hindi mo na kaya. They will give you a leeway, a certain period of time para makapaghanda ka, makapunta ka doon sa pupwedeng pag-ihian. 'Di ba? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng utak eh, para gamitin natin. Para gamitin natin ang ating sentido común, para na magagamit natin sa pang-araw-araw na hinaharap nating sitwasyon. 'Di ba? Tuloy. Minor, okay? 18, 16 years old, bawal. Sa Manila ngayon yata, may curfew sila ng isang Meron. minor. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang po buhay sana. Diba? These are the exceptions, Miss Karen, diba? No. Pag may curfew, walang dahilan, sir. Oo. Pag may curfew, that's a law, then you need to follow the law. Diba? Hindi mo pwede irason na dahil, pwede, una pagkakataon, pagbigyan ka, pero kung paulit-ulit na, hindi na Jesus Maria Santisima. That's what I was talking about. Hindi yung bawat tao. Sometimes you have to bend the law for humanitarian reasons. And what did you mean in this particular sentence? Mismo si Karen Davila nga, hindi ka maintindihan eh. Kung ano sinasabi mo, paulit-ulit kang tinatanong eh. How did you Kasi hindi siya naniniwala doon sa mga paliwanag mo, sir. mean it in relation to the state witness issue? Because you meant it there. Dun mo din. Kasi yung mga example mo, yung mga example ni Sir Erwin Tulfo, malayo doon sa tunay na kaganapan kahapon. Ang pinag-uusapan kahapon ay Witness Protection Program and regarding use of flood control projects. 'Di ba? Yung panganganak, that's a different scenario. Kaya nga, ang pinaliwanag ko ang ginamit kong halimbawa ay yung rally kasi yung rally ay konektado yun sa flood control, sa problema sa flood control. Pero kung ang pinag-uusapan ganito, tapos ang ihalimbawa mo ganito, malabo yan. Kaya nga paulit-ulit ka tinatanong ni Karen Davila. Saying due process I heard they were saying na let's follow due process. Yeah, if you're going to follow due process, you're going to follow the law. 'Di ba? So kung hindi mo sinunod ang due process, you're not following the law. So sir, bala-balangado na sir. Okay? Kaya nga sabi ko, santabi muna natin kasi due process, when you say due process, we have to follow the law, di ba? Okay. Paano follow the law pero i-bend mo? It doesn't make sense. I don't know. yung due process na we have to follow the law, nagnakaw nga Number one, may sigaw yung taong bayan, ibalik mo yan. Number two, napakasarap naman ng buhay mo, poproteksyonan ka pa ng pera ng taong bayan, inakaw mo na nga yung pera, bigyan ka pa ng security. Yun ang punto ko doon. We have to set aside that law and then siguro kailangan mo nang isoli yan. Hindi ko naman sabihin, we bend the law, pumatay tayo, magnakaw tayo. I mean, that's not correct, Ms. Karen, your interpretation. Bend the law, meaning to say, is you execute the law with leniency, with flexibility if you're a law enforcer, if you are an officer of the court of law. Di ba? Sa korte din, Ms. Karen, pag kinasuhan ka, nakapatay ka. Sasabihin ng kalaban, murder yan. Yung judge will decide kung murder ba talaga. Tatanong, titignan ng judge. Kung you were just protecting yourself, self-defense, napatay mo yung tao, is that murder? Yun nga ang problema Yun nga ang problema. Wala pa sa proseso yung ginagawa ninyo. Yung gusto mangyari ni SOJ Remulla, hindi pa dumadating sa proseso na yon. And yet, yun na ang gusto niyang tawag dito, ipatupad. Yung hindi ang gulo nito ang gulo ni Erwin Tulfo, bala-balangado na. Sali-saliwa na yung kanyang mga sinasabi. But anyway, mga kababayan, ang punto natin dito, malinaw na malinaw, yung sinabi niya, kaya nga siya pinagtatawanan ngayon, kaya ang dami mga memes na lumalabas, dahil, unang-una, mali talaga yung sinabi niya. Maling-mali po yan, mga kababayan. So parang,
inuutusan mo yung mga tao na pwede nating balikuin ang batas para makalusot tayo. Hindi po pwedeng ganun. Oo. Kahit abogado ang tanungin mo, kahit sinong abogado ang tanungin mo, ipakita mo yung sinabi ni Erwin Tulfo, pagtatawanan ka. Oo. Pagtatawanan ka. So yan po mga kababayan. Kaya nga napakahalaga ng yung mga inilalagay natin sa Kongreso, sa Senado, dapat talaga number 1 na requirements is abogado. Is abogado. So hindi ko binabaliwala yung mga nagagawa ni Senator Robin Padilla. Hindi ko sinasabing wala nagagawa Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo, kasi ang ginagawa naman kasi ni Senator Bongo, kung saan siya malakas, doon siya nagpo-focus, di ba? Doon siya nagpo-focus. Si Senator Bongo, malakas siya doon sa pagtulong sa tao, doon niya pino-focus sa pagiging senador niya. Pero ito, saan nagpo-focus ito? Diyan, sa mga hearing, di ba? Siya bumibida diyan sa mga hearing na mali naman po. Dapat yung pumopronta diyan sa mga hearing na yan, dapat yung mga abogado, 'di ba? Katulad nila Cayetano, nila Marcoleta, 'di ba? So, yun po ang problema natin. Kasi yung bansa natin, grabe, lugmok na. Lugmok na tapos makikita pa natin ganito yung mga statement na mga nanunungkulan. Aba, nakakawalang gana, para nakakawala ng pag-asa. Oo. So, yun lang po sa atin mga kababayan. Kung may opinion po kayo dito sa pinag-usapan natin, comment po nyo dyan. Oo. Bahala kayo kung ano yung komento nyo. Basta i-comment nyo, pag-usapan natin sa susunod natin pag-uusap. Okay? So, once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.